Ang mga masasamang engkanto. Sa isang malayong bayan na tinatawag na Barangay Lantian, matatagpuan sa gitna ng malalim na gubat at napapaligiran ng mga bundok, mayroong isang lihim na bahagi ng kasaysayan na hindi alam ng marami. Ito ang kwento ng mga masasamang engkanto na nagtungo sa kanilang lugar upang magdala ng takot at kawalan ng pag-asa. Noong unang panahon, ang Barangay Lantian ay kilala bilang isang mapayapang lugar. Ang mga tao roon ay masaya at tahimik na naninirahan, sabay-sabay na nagtatanim ng palay, nag-aalaga ng mga hayop, at nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Ngunit isang araw, nagsimula ang mga pangyayari na nagpapakita ng kamanghamanghang pagbabago. Nagsimula ito sa isang malamig na gabi, ang buwan ay tila nakatago sa likod ng mga ulap, at ang hangin ay parang may daladalang malamig na hininga. Bigla na lamang lumitaw ang mga dilim na anino sa gilid ng kagubatan, hindi alam ng mga tao noon na ang mga ito ay mga engkanto, mga nilalang na may kapangyarihan ng kadiliman, na naglalakbay mula sa malalayong lupain upang magdala ng takot. Ang pinakaunang biktima ng kanilang pagdating ay si Aling Nena, isang matandang babae na madalas mag-alaga ng mga halaman sa kanyang hardin. Isang umaga, nang siya ay pumunta sa kanyang hardin, natagpuan niya na lahat ng kanyang mga halaman ay patay na, at ang lupa ay tila napaso ng apoy. Sa gitna ng kanyang hardin, may nakaukit na mga simbolo na hindi niya maintindihan, parang mga marka ng isang mabagsik na sumpa. Habang dama-dami ang mga pangyayaring kakaiba sa barangay, nagsimula ang mga tao na mag-usisa. May ilang matatanda na nagsasabi na ang mga pangyayari ay dahil sa mga masasamang engkanto na nagpapakita ng kanilang presensya. Ang mga ito ay kilala bilang mga diwata ng kadiliman, na naglalakbay mula sa isang malayo at nakakatakot na mundong tinatawag na lupang walang liwanag. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay si Dato Calles, isang engkanto na may katawang bahagyang tao at bahagyang hayop. Ang kanyang mga mata ay kulay pula tulad ng apoy, at ang kanyang tinig ay parang hiyaw ng hangin sa gitna ng bagyo. Kasama niya ang kanyang mga alipin na tinatawag na ang mga anino, mga walang anyong nilalang na gumagalaw sa dilim at sumusugod sa mga taong walang alam. Ang layunin ng mga engkanto ay simple: kunin ang enerhiya ng kalikasan at pagsamahin ito sa kanilang sariling mundo upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Subalit, upang gawin ito, kailangan nilang sirain ang kalikasan ng Barangay Lantian at ipagkait sa mga tao ang kanilang kabuhayan. Sa gitna ng kaguluhan, may isang kabataan na hindi natatakot. Siya ay si Juan, isang batang lalaki na mahilig magbasa ng mga alamat at kwentong bayan. Si Juan ay may kaunting alam tungkol sa mga engkanto dahil sa mga kwento na kanyang napakinggan mula sa kanyang lola. Alam niya na ang mga masasamang nilalang ay may mahina sa ilaw at sa mga banal na bagay tulad ng krus, tubig na binasbasan, at mga bulaklak na may espesyal na kahulugan. Isang gabi, habang siya ay naglalakad sa kagubatan upang humanap ng mga gamot para sa kanyang ina na may sakit, biglang siya ay nahuli ng isang malakas na hangin. Sa harap niya ay lumitaw si Dato Calles, na may ngiti na parang nagbibigay ng malamig na galit. "Anong ginagawa mo sa aming teritoryo, bata?" tanong ng engkanto. Tumayo si Juan ng matapang at sinabi, "Hindi ako natatakot sa iyo. Alam ko ang mga lihim mo, at alam ko kung paano kita tatalunin." Tumawa si Dato Calles, ngunit sa kanyang mga mata ay may hinto ng pag-aalala. Alam niya na ang bata ay may kaalaman na maaaring maging banta sa kanilang plano. Si Juan ay hindi nag-iisa. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, si Maria, isang matalinong dalaga na marunong maghalaman, at si Pedro, isang matapang na mangingisda, nagplano sila kung paano lilipol sa mga masasamang engkanto. Ginamit nila ang kanilang kaalaman tungkol sa kalikasan. Pinag-aralan nila ang mga bulaklak na maaaring gamitin bilang proteksyon, tulad ng rosas na pula at sampagita,
Naghanda rin sila ng mga basbas na tubig at kawayan na may inskripsyon ng mga dasal. Sa gabing itinakda, pumasok sila sa pinakamalalim na bahagi ng gubat kung saan naninirahan ang mga engkanto. Doon, nakita nila ang isang makapangyarihang portal na nakapaligid ng mga dilim na anino. Si Dato' Calles ay nasa sentro, nagpapalakas ng kanyang kapangyarihan gamit ang enerhiya ng kalikasan. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang sumpa, lumapit si Juan at ibinato ang isang bulaklak ng rosas na pula sa direksyon ng engkanto. "Huwag kang makialam, bata," sigaw ni Dato' Calles, ngunit naramdaman niya ang init ng bulaklak na parang apoy. Napapaligiran sila ng mga anino, ngunit bigla na lamang tumunog ang isang malakas na dasal na binigkas ni Maria. Ang mga anino ay nagsimulang humina at nawala. Sa huling saglit, si Pedro ay naglabas ng isang kawayan na may inskripsyon ng banal na salita. Hinampes niya ito sa portal, at sa isang malakas na pagsabog, nawala ang portal at ang mga engkanto. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, bumalik ang kapayapaan sa Barangay Lantian, ang mga halaman ay muling namulaklak, ang mga ilog ay muling tumakbo ng malinis na tubig, at ang mga tao ay nagsimula na muli sa kanilang pamumuhay. Si Juan, Maria, at Pedro ay naging mga bayani ng kanilang barangay, at ang kanilang kwento ay ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon bilang paalala na ang kalikasan ay dapat ipagtanggol laban sa anumang uri ng kadiliman. Ngunit, sa liblib na sulok ng gubat, may mga nagsasabi na ang portal ay hindi ganap na nasira, at sa bawat gabing walang buwan, naririnig pa rin ang malalim na hiyaw ng hangin, parang isang babala na ang mga masasamang engkanto ay maaaring bumalik. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.